Good morning, guys! Today is Saturday, weekend ngayon dito, September 27. Yeah, and sana okay naman kayong lahat. Sana hindi kayo nabaha ng bagyong Upong. Upong ba yung pangalan ng bagyo nyo? Grabe. Nakita ko sa news today yung mga ibang lugar na binaha. Ay, nako. Plus, of course, yung mga Senate hearing regarding sa flood control scam. Oh my goodness. Pero wala akong comment ngayon dyan kasi ayokong magkaroon ng mga basher. Pero I'm hoping naman na sana mahuli talaga or makulong yung mga talagang ano ba yung matatawag mo doon, mga malalaking buhaya na yan na nagsamantala sa pera ng bayan, 'di ba? So, yun lang yung comment ko doon. So, I keep watching their Senate hearing, para rin siyang drama, parang yung nangyari sa Pogo. Ngayon na nahimik, ngayon iba naman ngayon ang issue ng Pilipinas. Pero hey, ang dollar, malaking bagay yun sa mga remittance, lalo na yung mga nasa abroad. Ang taas ng dollar ngayon. So, sana magtuloy-tuloy, ganun, no? Ang sama ng ugali ko. Pero, maganda kasi ang taas ng dollar. Umaabot ngayon siya ng 58 to 59 ng $1. Yan. Kaya, sulit na sulit sa mga taong nagtatrabaho sa abroad. Kasi, mas marami silang mas masusuportahan nila yung pamilya nila dahil sa taas ng currency ngayon ng palitan. Ayan. Today, I'm going sa car wash. And medyo madumi na yung kotse ko. Magpapa-car wash muna tayo. Bihisan natin ng konti. Linisin ng konti ang ating kotse. Yan, it's a weekend anyway. And then after that, I'm going to the grocery para bumili na ang aking lulutuin for dinner. Yeah. I'm craving for sopas since last week actually. I'm craving for sopas kaya bibili ako ng pangrekado sa sopas. Ayan. So, keep watching. Samahan nyo ako for today para naman mag-enjoy kayo. Thank you guys. Don't forget to subscribe, ha? Yan, taas ng araw, grabe. Bali yung kung saan ako nagpapa-car wash, hindi siya masyadong malayo sa lugar namin. Mga 15 minutes drive. Actually, ang doon, member ako doon. So, meron siyang membership na unlimited yung car wash niya. Anytime, any day, pwede kang magpa-car wash. Pero outside lang yun. And then, after that, meron akong free 1 month na pwedeng linisin yung loob. What a lovely day! Tingnan niyo yung fog dun sa ewan ko nakikita niyo sa video ko. Grabe yung foggy dun sa taas ng mountain. Mainit pa rin ngayon dito sa amin, hindi umuulan. Pero the other day umulan siya ng konti. Ambon-ambon lang. Kaya yung kotse ko medyo madumi siya ngayon. Although work from home naman ako etong week na to, saka next week. Still, pag ba may mga lakad ka, di ba? Maganda na rin na malinis yung kotse mo. Malapit na tayo. Ayan, papasok na tayo. So, may iba-iba siyang line kasi yung isa exterior lang, ibig sabihin yung labas lang. Diyan ako minsan pumupunta kapag labas lang yung lilinisan. But this time kasi gusto kong ipalinis yung hanggang loob. Ayan. Hi! Ayan. Friendly sila dito. Sobra. So, they're checking your cars and... yes. Can I tell please that phone number? 408-893. 898. Ayan. So, I have to cut off yung video ko kasi I have to give my phone number information so they can look up my name sa system nila na member ako ng Classic Car Wash. So, yun. So, after kong binigay yung aking number, they have to look, sabi ko nga sa system nila. And, of course, yan, ito na yung ating ticket para sa ating paglilinis ng ating kotse. They offer also yung mga wax dito, detailed and everything. But, at the moment,
Hindi ko muna gagawin kasi baka biglang umulan, sayang lang din. Pero once a year, nagpapadetailed ako para ma-maintain yung kotse. Yung kulay ba niya and everything. Sabi nila kailangan daw yung at least once a year. Eto na. So, after kong dahil meron pang mga sasakyan sa harapan natin. So, after that, all you have to do is leave the key and then open your trunk kung gusto mong ipalinis din yung likod. And then, ipa-vacuum nila. And then, after that, sila na bahalang pasok sa loob ng ng machine para linisin yung loob and labas. Ayan. Tapos, itong linya na to, yan yung lang, sa labas lang siya. Kung gusto mo lang yung outside lang yung nilinisan nila, yan yung unlimited. Ito naman, meron siyang free once a month. So, marami akong free kasi hindi pa ako nagpapalinis ng loob ng kotse. But, so far, malinis naman yung loob ng kotse ko. Marami lang siya mga abubot kasi ako lang naman na nagda-drive. Wala naman akong batang maliit para maglagay-lagay ng mga tsokolate dyan or anything. So, medyo malinis naman siya. Kaso, syempre alam mo na kapag yung sa floor ba, may mga buha-buhangin sometimes. Ayan. There you go. Yes, ipapalinis ko nga yung likod. And then, I'm gonna put this. Yan. Medyo madumi yung kotse ko. But, yeah. So, all you have to do is just leave your car key and open your trunk para ma-vacuum din nila yung trunk. Ano ba yan? Ayaw sumiksik. Oh my goodness. There you go. Ayan. Dami nakapila. And then I have to go to cashier para ibigay yung ticket. Tapos dyan nila pinapasok ng kotse. Ganda, no? Pag weekend talaga maraming nagpapa-car wash. Wow, look at that. This is like a vintage car. Nice. Ganda, ganda naman. And the motorcycle. Dito yung detail center nila. Galing, no? Pasok na tayo sa loob. Oh, thank you. Oh my God, malapit ng Halloween. Look at the decorations. Nice. And din sa loob din meron siyang small boutique where you can buy also if you want like sinabayan, slippers or kaya yung mga cabinet perfume. May baby stuff din sila. Oh, so cute. Kaya malapit na yung Halloween. Kaya puro Halloween decoration na dito. Look at the pumpkin. Nice, huh? Oh, this is so cute. I like it. Nice. Di ko alam kung binibenta nila yan. Pretty sure mahal yan. So we're gonna go to cashier. Hi! Sorry. Thank you. What's the name on it? So, hintayin natin yung kotse natin. Ayan. Ang ganda ng mga bulaklak ko. Diba? Ayan. So, dyan naman nila dinadala yung kotse. Ayan. I think
Yung kotse natin is the next one. So kapag pag outside, hindi mo na kailangan huminto dito. Dito yan. Kasi dito lang yung mga nililinisan dun sa loob ng kotse mo kung gusto mo magpalinis. Kapag sa labas lang, pwede ka na magtuloy-tuloy yung linya doon. Let's wait for the car. Kasi yung cashier na tumulong sa atin sa loob is actually a family friend. Yan, family friend. Best friend ng pamangkin ni James, ang asawa ko, si Megan. Yeah. Her name is Giovanna. It's nice. She's very friendly. Hindi ko pa siya nakita sa party. O, baka nakita ko na siya, hindi ko na siya napansin. Ay, yung kotse natin. Ay, malinis na siya. Wala na siyang alikabok. Pangalan pala nito is Classic Car Wash. Ayan. Ito ang kanyang Di ba ang cute? Classic Car Wash. Ay, bakit Robertsville? Baka nag-iba na ng ownership. Pero ang tawag ko dito Classic Car Wash. Oo. Baka si Robert lang yung may-ari. Tawag na tayo. Thank you. Thank you. Do you need to take a bit? No? I'm good. Thank for the you. tip. Have a good day. Thank you. So next stop natin is Ranch 99. Habang papunta tayo sa supermarket, makwento ko na rin sa inyo yung experience namin mag-asawa nung bumili kami ng bahay sa Pilipinas. So, di ko alam kung nakita nyo yung previous video namin na nakabili kami ng bahay sa bandang kalagitnaan ng Tagaytay and Batangas. Pero it's part of Batangas. It's in Batulao, Batangas, na Sugbo, something like that. Yeah, something like that. Basta maganda siya kasi malapit siya sa lahat. Tapos tahimik, Kaya I really like the place. Doon namin naisipan na bumili ng bahay kaysa sa Pampanga. Most of my family are in Pampanga, San Fernando. Di ko piniling bumili doon kasi alam mo na, I'm thinking about the future. Pag tumatanda ka na, parang gusto mo lang yung tahimik na lugar, ganyan. Malapit lang naman ang Pampanga sa Tagaytay, so pwede ka naman mag-drive doon anytime if I miss my family. Or pwede rin naman yung family ko pumunta sa akin, di ba? Yun. So yun nga, bumili kami ng bahay and at the moment under renovation siya. So hindi ka ganun pala sa Pilipinas. Hindi mo siya pwedeng galawin or ipabago not unless na turn over sa yung bahay. So after na ma-turn over siya itong April na to, nung umuwi kami, April 2025 na turn over siya sa amin. Nung na turn over siya, doon pa lang namin siya pwedeng ipagalaw at ayusin. So at the moment, ginagawa ngayon yung extension sa bahay. Pagkuha ng contractor, medyo nahirapan kami ng konti kasi wala naman kasi kaming masyadong alam sa Pilipinas. Alam niyo yun, yung kung sino yung mga contractor na pwedeng tawagan o i-hire, ganyan. Nagpa-ocular kami sa bahay namin sa ibang contractor. Ko yung ocular nga lang may bayad pa. Pero mas nagustuhan namin at hinire namin yung E-Magic Interior Design kasi halos siya ang gumagawa ng mga remodel or extension sa First Subdivision. O nga pala, yung name nung binilan namin ng bahay is First Edition Batulao. Ayan. So siya halos gumagawa ng mga bahay doon sa First, kaya kabisado niya na yung mga policy or mga hindi limitation nung pagpapagawa ng mga extension,
ng bahay sa Perth. Kasi hindi ka lang basta-basta pwedeng galawin lahat. Kailangan mo pa rin sumunod sa rules ng subdivision. Oo. So, at least siya, dahil malapit lang din siya sa Nasugbo, kaya madali lang din niyang puntahan kung may aberya habang ginagawa yung bahay. So, yes, siya yung pinili namin. Plus, yung communication kasi is very important. Lalo na kung nasa abroad ka, diba? Wala kang kaalam-alam kung anong nangyayari dun sa pagpapagawa mo ng bahay. Ang hirap kasi hindi sa wala kaming tiwala, pero syempre alam mo malaking pera yung nilagay mo sa remodel, pagpapa-remodel. Alam mo, siguraduhin mo na sulit yung gagawin nila. Kung wala naman kami doon, kasi hindi kami pwede magstay doon habang ginagawa yung bahay, di ba? So important din talaga sa amin yung communication. And so far magaling yung communication, maganda yung communication ng A-Magic. Lagi silang nagbibigay ng update sa aming mag-asawa kung ano na yung nangyayari sa pagpapagawa namin ng bahay. Titiwala na lang kami na sana nga hindi pipitsugin yung mga ginamit na mga bakal or something. Talagang matibay talaga siya. Yeah. At least kung may magrereklamo kami, 'di ba? At least marami kami magrereklamo kasi halos siyang gumawa ng bahay sa subdivision. But we trust him, and we can't wait to see kung ano na yung magiging itsura ng bahay pag-uwi namin sa Pilipinas. At the moment, medyo hindi pa namin siya nakikita kasi nga maulan ngayon sa Pilipinas, so hindi pa nila masyado natatapos yung project kasi nga hindi nila continue natatapos yung project kasi nga sa weather na rin sa Pilipinas. Ayaw din naman namin madaliin, hindi naman kami nagmamadali kasi wala rin naman kami doon. We're planning to hopefully makauwi ng Pilipinas next year, mga around February or March, to see the house too. Marami pa siyang kailangan gawin sa bahay kasi ang ginawa lang namin is yung extension ng balcony saka yung extension sa likod para sa kitchen, and hindi pa kasama yung remodel sa loob ng bahay. Syempre, alam mo na kapag nagpa-remodel ka ng bahay, makikita mo unti-unti meron kang gustong ipagawa, gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan, di ba? So baka mag-extend pa yan. Pero let's see our budget kasi medyo mahal din ang pagpapagawa sa Pilipinas. It's our retirement home, mag-asawa. Pinaghirapan talaga namin na makabili ng bahay sa Pilipinas, and we're hoping na talagang it's worth it. Yan. So, ayun, nakwento ko lang naman. Hindi ako nag-i-emote. But we're here already. So, let's see. Let's go. And let's buy our menu for the sopas. At malapit na mag-dinner. Naku, gutom na yung asawa ko. Samahan niyo ako. Ayan, yung Ranch Market, nasa loob siya ng mall. Bagong bukas lang dito. I think 2 years ago siya nagbukas. Very convenient talaga sa amin kasi malapit lang yung bahay namin dito. So, kapag may kulang kaming ingredients, takbo na lang kami dito. Kuha tayo ng cart para makapamili tayo. Sabi nila, mas masarap daw ilagay sa sopas ang giniling. Maingay yung cart natin. So, giniling yung ilalagay ko sa sopas instead of chicken. Bili muna tayo ng noodles. Ito yung nalagay natin. Mga labang maliit. Ayan. May lahat yung malalaki. $4.19. Pero okay na rin ito siguro. Pare-parehas lang naman sila ng size. Ito na lang lalagay natin. Okay, let's go get the pork giniling. Excuse me. Hindi naman maulan sa amin, pero ewan ko ba gusto ko ng sopas.
Grabe, mahal naman ang giniling. Ito na lang maliit. $8.28. Kuha tayo ng supot para ilagay sa ating giniling. So, tingnan natin kung may pork chop para katerno ng ating sopas. Ewan ko lang kung gaano kamahal. Wala silang pork chop. Gusto ko yung may skin. Ito yung pork chop nila pero walang walang skin. So, may balat-balat yung pork chop ko. Sobrang mahal ngayon ng bilihin. Grabe. Wala rin sila. Isda na lang yata ipapartner ko dun sa sopas ko. Bahala na. Tignan natin yung fish. Uy, lobster $6.99. Uy, maganda ang kanilang mga tilapia. Hindi pa pula. Golden Pampano, $5.99. Mackerel. Ayun po yan. Ang mahal naman ng red snapper. So, bumili ako ng pampano sa $5.99 per pound. Pang natin. For tomorrow, sinigang na pampano. Bili na tayo ng pampano. Baka mukhang mag-exchange ako ng menu for today, ha. Baka magpampano na lang ako, hindi na ako magsopas. Bahala na. So, right now, punta tayo sa gulay. Bili tayo ng carrots, milk, saka repolyo. At hotdog. Yan. Yan. Nahanap ko rin ang ating gatas. Carnation, evaporate pala siya. Yan. Dalawa siguro bibili natin. Or make it 3. Para malinam-nam siya. So, $3.69. Enough na kaya yung tatlo? I make it 4. Just in case. Yan, 4. Bili tayo ng gulay. Kuha tayo ng repolyo. May repolyo kaya? Uy, opo. Ayan, $1.49. One down. Then let's go get some onion. And brown onion. Diba sa Pilipinas, red ang ginagamit nila? Ayoko ng red onion. Gusto ko ito lang, brown onion. So, $1.99. Titingin tayo na medyo magandang onion. Siguro mga dalawa lang. Or isa lang. Or dalawahin ko na nga. Ayan. Wala yung maliliit na cut. Ha? May carrots na tayo. Nabili tayong hotdog. Ilagay natin sa ating sopas. Ayan, isa $4.99 ang hotdog. Kompleto na ang ating mga ricado. Let's go and pumula ako ng clover. Stop. Work from home kasi ako tong weeks na to, diba? So, kailangan ko ng chichirya para gumana ang aking utak. Charot! So, kompleto na yung ricado natin sa sopas, kaya let's go sa cashier. Umabot din siya ng 62.72 yung pinamili na atin. Grabe.
Akala ko mga $40 yung mapapamili ko today. Wala na naman tayo sa budget. Oh, dito malinis na rin yung likod ko. Umabot din siya ng $60. 66 something. Yung ating pinamili for today. Ayan. Of course, let's bring back the cart sa tamang lugar. Ayan. Let's go. Yay! Tapos na tayo mamili, guys. So, thank you so much. Thank you so much kasi sinamahan nyo ako magpa-car wash at also mamili ng aking lulutuin for the dinner today. I'll see you guys again on my next vlog and I hope you guys enjoy yung konting tour ko sa inyo for today. Wala akong masyadong ganap but thank you so much sa mga nag-subscribe. Please, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, don't forget na mag-leave ng comment or like my video and also help me out na dumami pa ang aking mga subscriber. Thank you again for watching, guys, and have a good day. Bye-bye!